maging matalino at matapat. Mapayapang araw ng Biyernes mga kapanalig. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Magnilay na po tayo sa Ebanghelyo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Isinusugo ko kayo ngayon na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino nawa kayo gaya ng mga ahas at walang malay na parang mga kalapati. Mag-ingat sa mga tao. Ibibigay nga nila kayo sa mga sanggunian at hahagupitin kayo sa kanilang mga sinagoga. Dadalhin din nila kayo sa mga pinuno at mga hari dahil sa akin. At dapat kayong magbigay patotoo sa kanila at sa mga pagano. Pag iniharap naman kayo, huwag mag-alala sa inyong sasabihin. Sa oras na iyo'y ibibigay nga sa inyo ang inyong sasabihin. Sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipapapatay ng kapatid ang sariling kapatid, ng ama ang kanyang anak, at isasakdal ng mga anak ang kanilang mga magulang, at ipapapatay sila. Kamumuhian kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit sa pananatili lamang ninyong matatag hanggang wakas, doon kayo maliligtas. Kung uusigin kayo sa isang bayan, tumakas kayo at pumunta sa kabilang bayan. Sinasabi ko sa inyo, bago ninyo matapos daanan ang lahat ng bayan sa Israel, darating na ang Anak ng Tao. Ngayong mainit ang talakayan tungkol sa diborsyo, talagang para kang tupa sa gitna ng mga lobo kapag nanindigan ka sa turo ng simbahan ukol dito. Pero, diborsyo nga ba ang tutuldok sa pang-aabuso at pambubugbog ng asawa? Nung nag-aaral pa ako sa Loyola School of Theology ng Ateneo de Manila, naibahagi sa amin ni Father Tanseco ang tungkol sa isang sikat na TV host at girlfriend nito na pumunta sa Center for Family and Life or CFAM upang humingi ng payo ukol sa plano nilang pagpapakasal. Matapos ang panayam sa dalawa, pinayuhan niya sila na huwag munang magpakasal dahil may mga issues pa sa sarili na kailangang ayusin ang TV host bago ito umako ng lifetime commitment. Sinabihan niya pa sila na kapag itinuloy nila agad ang kasal, mahaba na ang 1 taon na hindi sila maghihiwalay. Kaso, buntis na pala ang babae kaya itinuloy ang kasal. Tama nga ang sinabi ng pare, bago ba sumapit ang 1 taon, naghiwalay na ang mag-asawa. Kapanalig, wastong kahandaan at sapat na pagkilala sa sarili at sa future spouse ang tulay sa forever. Maaari ngang palayain ng diborsyo ang asawang binubugbog. Subalit, magbibigay ito ng pagkakataon sa nang aabuso na makahanap ng bagong asawang bubugbugin. Kung minsan, may mga personal issues na kailangang tanggapin at ayusin bago pumasok sa isang seryosong relasyon. Sana mas paigtingin ng pamahalaan ang mga institusyong tumutulong sa mga nagbabalak mag-asawa na ayusin ang mga personal issues upang masigurong handang pumasok sa buhay may asawa ang mga ikakasal. Sabi nga, an ounce of prevention is better than a pound of cure. Mga kapanalig, support our Paulines mission. Subscribe, like, and follow Paulines on our social media accounts. Donate through our donations channels to help us continue our ministry. Ipadala po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at makakaasa kayo na isinasama namin kayong palagi sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin kasama ni San Ignacio ng Loyola. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo na magbigay ng ayon sa nararapat.
na walang hinihintay mula sa iyo, na makibakang di inaalintana ang mga hirap na dinaranas, sa tuwin ay magsumikap na hindi humahanap ng kapalit na kaginhawaan, na di naghihintay kundi ang aking mabatid na ang loob mo'y siyang sinusundan. Amen.